Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli ito, si Bilibining Glofelyn Baez na magtatalakay mula sa Gen Ed 11 na dadako sa ating Aralin 4, mga gawing pangkomunikasyon ng mga Filipino. Paano nga ba nakikipagkomunikasyon ang mga Filipino o paano ba tayo nakikipag-usap bilang Pilipino? Napakadaming pamamaraan o gawi tayong ginagawa, no? At sa araling ito ay malalaman natin kung paano ito nagkakaroon ng pagkakaiba o pagkakatulad sa ibang lahi o sa mismong mga kanasyon natin dito sa bansang Pilipinas. Unahin na natin kung paano ba nakikipagkomunikasyon ang Filipino na sinagot ni Kumaring Melba Padilla Magay, no? Si Kumaring Melba po ay isang kilalang manunulat dito sa ating bansa na nagpahiwatig, no, kung ano nga ba o paano nga ba tayo nakikipagkomunikasyon. Ayon sa kanya, hitik sa pahiwatig at ligoy ang pakikipag-usap ng mga Filipino dahil nagmumula sila sa kulturang may mataas na uri ng pagbabahagian ng kahulugan kumpara sa mga taga-kanluran na itinuturing na may mababang konteksto ng kulturang mababa rin ang antas ng pagbabahagian ng kahulugan. Ano ba yung ibig sabihin ni Melba dito, no? Sa Pilipinas daw, mahilig tayong magbigay ng kahulugan sa mga salita o mga parirala na mayroon tayo, no, sa ating lengguwahe. Hindi kagaya ng mga bansa, no, sa kanluran, kagaya ng Saudi, yan, yung mga Qatar na hindi na din na masyadong iniisa-isa, no, yung mga salita para bigyan ng kahulugan kung ano ba yung pakahulugan nila na literal dun sa isang salita na mayroon sila sa lengguwahe nila, ay yun na lamang ang kanilang pinibigyan ng pagkaunawa. Pero dito sa Pilipinas, nako, napakadami tayong alam, no, para sa pagbibigay ng halimbawa o kahulugan sa mga salita. At nabanggit din ni Melba, no, yung paligoy-ligoy sa pakikipag-usap. Kaya ang mga Pinoy talaga namang sobrang haba ng kwentuhan, no, dahil ang dami lang masasabi. At ito naman ay dahil, no, sa pinag-aralan ni Melba at nabigyan niya ng katarungan kung paano nga ba nakikipagkomunikasyon tayong mga Filipino. Dinagdag din niya na mahilig umano ang mga Filipino sa malapitang pag-uugnayan na humihipo at dumadama sa mga tao at bagay-bagay. Kasi nga parang mas binibigyan natin ng puna, no, o pagkakataon na malaman yung mga bagay-bagay na mayroon tayo dito sa ating bansa. Kaya naman, dinadaan natin ito sa pakikipag-usap upang tayo ay matuto at upang tayo ay magkaroon ng kaalaman. Kung babadayan naman ang tahas at magagaspang na banat ng mga komentarista sa radyo, dyaryo at telebisyon sa ilang personalidad o politiko, ang gayong paraan ng komunikasyon ay maaaring pagbubukod mismo ng mga taong nanunuligsa sa mga taong tinutuligsa. Ayan, napuna din ni Melba, no, na yung mga tao natin sa radyo, sa mga manunulat natin sa dyaryo at telebisyon, no, na nagbibigay sila talaga ng puna o nagbibigay sila ng kanilang mga saloobin para sa mga ibang personalidad na meron tayo sa ating bansa. Kaya din tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang impormasyon dahil nagbibigay sila ng komento patungkol sa mga tao o sa mga bagay na kanilang binibigyan ng balita, no, para sa impormasyon ng nakararami. So tama din naman 'yon at kaya nga lang sa iba ay talagang ginagamit ito para manuligsa, no, at kumontra sa iba't ibang mga bagay. At hindi naman din natin sila masisisi doon dahil nga tayo ay may freedom of speech at parte 'yon, no, ng komunikasyong Filipino, sabi ni Maring Melba Padilla Magay. Ayan, at tayo na ngayon ay dadako kung ano-ano nga ba yung mga gawing pangkomunikasyon ng mga Filipino kasi iba-iba, no, iba-iba yung mga pamamaraan natin para makipag-usap o makipagkomunikasyon sa kapwa natin Filipino. Kahit sa ibang lahi, no, nagkakaiba-iba kung paano natin ito binibigyan ng tuon ng pansin. At titingnan natin ngayon sa ating aralin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang gawing pangkomunikasyon ng mga Filipino. Unahin na natin diyan, nako, numero 1, no, tsismisan. Ayan, nako, yung anak ni Marites, 'di ba?
o may kasama na naman o may nagatid na naman sa kanto, 'di ba? Yung mga tsismisan na 'yan 'no, tumutukoy sa pag-uusap ng mga tao na pinag-uusapan at sinusuri ay hindi naroroon. Kumbaga, yung pinag-uusapan nila siyempre wala 'no, wala dun sa grupo nila, hindi kasama sa, mga nag-uusap kung sino man yung pinag-uusapan at naku ayan, napapasok na rin diyan 'no yung mga problema kung bakit ba nagkakaroon ng away 'no, gamit ang tsismisan. Sa kabilang dako, maaari namang gamitin ang mga tsismis upang malaman ang tungkol sa mga alituntunin, ng pag-uugali sa mga grupo, ng panlipunan at maging sa bawat isa. Ayan 'no, sa tsismisan naman hindi lang naman siya puro negative 'no, may mga positibo din kasi minsan sa totoo lang din 'no, nagkakaroon tayo ng impormasyon dahil sa tsismis at bahala na lang din tayo kung tayo ay maniniwala o papasinungalingan natin yung mga naririnig nating impormasyon. Ngunit ito ay gamitin natin 'no, sa kapaki-pakinabang na bagay 'no, para tayo ay matuto o may malamang impormasyon na, kapupulutan natin ng aral o mahalaga sa buhay natin, yung magagamit natin talaga, hindi naman talaga literal na tsismis lang at wala naman tayong, ganap ay nakikisawsaw, 'di ba? Tinutulungan din tayo ng tsismisan sa pamamagitan ng pagpapaalam sa atin ng mga mahalagang impormasyon na hindi na kailangang makipag-usap sa bawat miyembro ng grupo. Ayan, dahil nga sabi nga nila 'di ba, may tenga ang balita, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. At dahil nga nakakapunta sa iba't ibang tao 'no, ang mga impormasyon, nalalaman na rin natin. Hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga taong nandodoon para lang tayo ay may malamang impormasyon. Kumbaga, kahit isa o dalawang tao ay magiging instrumento din 'no, para malaman natin kung ano ba talaga yung napag-usapan o ano ba yung mahalagang impormasyon na kailangan din nating malaman. Gaya sa ibang bansa, mahilig magtsismisan ang mga Filipino, ngunit may mas negatibo na konotasyon ang salitang tsismis kumpara sa Ingles na katumbas nito na gossip, 'no? Sa Pilipinas kasi 'pag sinabi nating, tsismis talagang, kasinungalingan agad, kumbaga walang katotohanan, ayan. Kasi nga sabi dito, ang gossiper ay tumutukoy lamang sa tao na mahilig makipagkuwentuhan o magkalat ng sikreto ng iba. Iyan yung sa, ibang bansa 'no, sabihin na natin sa Amerika. 'Pag sinabing gossiper, ganyan ka 'no, tumutukoy ka o isa kang tao na mahilig makipagkuwentuhan at magkalat ng sikreto ng iba. Ngunit sa kabilang dako sa ating bansa 'no, kapag tsismosa ka, kilala ka bilang sinungaling at mapag-imbento ng kwento. Paminsan-minsan lamang kung magsabi ng katotohanan ang mga tsismosa at kung totoo man naman ang mga kwento ay madalas na exaggerated. Ayan, naku yung mga tsismosa natin dito sa bansa 'no, talagang may mga pa-demo pa 'yan kapag nagkukuwento at talagang exag 'no. Minsan nililigawan ka pa lang, ang balita sa kanila buntis ka na 'no, tapos sa mga susunod pang tsismosa manganganak ka na. So gano'n po yung nangyayaring usapan 'no, sa Pilipinas dahil nga sa tsismis 'no, o dahil sa tsismisan at hindi natin maikakaila o hindi na natin ito mabibigyang kasinungalingan dahil at nangyayari talaga 'no, sa bawat baryo, sa bawat kahit sa bayan 'no, nangyayari din po iyan sa ating bansang Pilipinas. Hindi na natin 'yan maikakatatwa. Sunod po ay ang umpukan. Ano nga ba ang umpukan? Ito ay ang paggawa ng tao ng isang grupo o pangkat. Ito ay o sila ay nagtitipon para sa isang okasyon o pangyayari sa anumang kadahilanan. Ang umpukan po ay madalas ginagamit yan sa mga informal na pagkakataon, no? Dahil mailararawan natin ito sa karamihan ng tao sa isang grupo o pangkat. Halimbawa, kayo magkakaklase 'no, nagkakita-kita kayo sa canteen ng inyong eskuwelahan o ng unibersidad 'no. Tapos bigla kayo may napag-usapang isang paksa, sabihin na natin ay, ano yung mga kinain niyo nung almusal kaya nung pagdating ng tanghalian ay gutom na kayo 'no. 'Yan, puwedeng maging umpukan 'yon kasi nagsama-sama kayong magkakaklase at may napag-usapan kayong isang
paksa. Yun yung umpukan, bigla kayo nagkasama-sama 'no, sa kahit hindi talaga literal na pinag-usapan niyo na mag-uusap-usap kayo, ay nagkaroon kayo ng umpukan o nagkaroon kayo ng pagbibigayan ng impormasyon at nagkaroon kayo ng komunikasyon sa isa't isa. Yun po yung umpukan. Isang halimbawa ng umpukan ay ang pakikipagtalo o debate na maaaring casual na usapan lamang o maaari rin namang formal na pakikipagtalo. Halimbawa, sa kalsada naman kayo nagkakita-kita, magkakaklase. Pinag-usapan nyo, gagawin na ba natin yung aktibidad no, o proyekto sa Gened 11? Yung iba, sabi, wag muna, hindi pa naman deadline. Yung iba sinabi, gawin na natin 'no, kasi para hindi tayo maipon. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon kayo ng umpukan at nagkaroon din kayo ng pakikipagtalo 'no, o pagtatalo sa isa't isa at nabigyan niyo ng kasagutan o dahil sa komunikasyon ay napag-usapan ninyo kung ano nga ba talaga yung dapat ninyong gawin sa proyekto ninyo sa Gen-Ed 11. At ang tawag dun o sa gawing ginawa niyo sa komunikasyon na iyon ay umpukan. May mga umpukan na impormal ang talakayan kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng kuro-kuro o opinyon patungkol sa isang bagay o paksa. Ayan, nabanggit ko na din kanina. At ang panghuli ay dito makikita natin na ang mga tao ay may kani-kanyang katwiran batay sa kanilang mga opinyon. Ayan, sa Pilipinas kasi talaga, no, pag may ideya ka o pag may gusto kang ipahiwatig, no, talagang naninindigan ka sa gusto mong sabihin para sa ibang tao at para malaman din nila na yun yung opinion mo, na yun yung point mo sa mga bagay na gusto mong panindigan. Ayan, nangyayari po yan sa umpukan. Susunod na po ang ikatlong uri ng gawing pangkomunikasyon ng Filipino ay ang talakayan. Ito ay isang karaniwang gawain sa loob ng klase. So, ang umpukan, halimbawa ko nga ay biglaan, no? Mga hindi napag-usapang pagkakataon ng komunikasyon. Ang talakayan naman ay mas formal, no? Masasabi natin na mas formal dahil kadalasan ito ay nangyayari sa eskwelahan o sa loob ng klase. Sa pamamagitan ng pagtatalakayan, nahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita, pagpapaliwanag at pangangatwiran. Dito ay magbibigay ako ng iba't ibang uri ng pagtatalakayan. Una na riyan ay ang formal na talakayan. Nakabatay sa tiyak na mga hakbang at may mga taong mamamahala at mamumuno sa talakayan. Sila ay nakahanda sa kanilang paglalahad, pagmamatuwid o pagbibigay ng kuro-kuro. Halimbawa, binigyan kayo ng gawain ng inyong guro, no, ni Binibining Baes na pagdebatihan kung sino nga ba ang dapat paboran no, sa kulturang Filipino, ang mga babae ba o mga kalalakihan. Ayan, bibigyan ko kayo ng panahon para mag-usap no, o magkaroon ng ideya para sa debatihan. At ito ay maaaring o ito ay isang halimbawa ng formal na talakayan dahil ang inyong pag-uusap o ang magiging komunikasyon ninyo ay tuloy-tuloy o maganda yung daloy dahil ito ay napaghandaan at ginawa nyo sa loob ng paaralan o ng unibersidad. Sunod naman ay ang informal na talakayan. Ito ay malayang pagpapalitan ng kuro-kuro hinggil sa isang paksa na walang formal na hakbang na sinusunod. Ito ay binubuo ng 5 hanggang 10 katao. Halimbawa, yun nga, pagdating sa silid-aralan ninyo no, sa universidad, nagkaroon kayo ng pag-uusap o talakayan no, patungkol sa inyong asignaturang Gen Ed 11 at binigyan nyo ito ng iba't ibang kuro-kuro no, o opinion, ito ay maaari maging talakayan kasi may nagbibigay ng ideya at nagiging tuloy-tuloy din naman yung daloy kahit ito ay informal. Yung susunod kong presentasyon ay magbibigay halimbawa sa formal na talakayan. No? Una na dito ay ang panel discussion. Ayan, nakikita nyo sa aking presentasyon yung halimbawa ng panel discussion. Ito ay isang formal na talakayan dahil ang mga kalahok no, o ang mga nagbibigay ng kanilang opinion o kuro-kuro ay nasa unahan o nasa gitna. No? Sila lang yung nag-uusap yung mga panel at yung mga nakapaligid sa kanila ay ang kanilang mga tagapakinig.
Halimbawa, dito ay pinag-uusapan nila ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemya. Ayan, maaari silang gumamit ng panel discussion. At yung mga kalahok, no, sa panel discussion ay yung talagang may mga kaalaman sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemya. Maaring may ilan sa kanila na doktor, may ilan sa kanila na politiko, at may ilan sa kanila na talagang nakakaalam kung ano nga ba yung mga ikot ng ekonomiya ng Pilipinas o yung mga ekonomista, tinatawag natin mga ekonomista. Ayan. Yung susunod po na halimbawa ng formal na talakayan ay ang symposium. Ayan. Ang pinagmulan talaga ng symposium ay ang mga ancient Greek, no? Greeks. Kasi nagkaroon sila ng mga pagpupulong na sa gitna ng hapag, no? Halimbawa, yung mga nauuso ngayon, no? Meeting over lunch. Ayan. Yan po yung ibig sabihin ng symposium. Dito, kadalasan yan, nagagamit yan sa mga kumpanya. Halimbawa, din sa paaralan, no? Yung mga head natin, bigla silang nagkaroon ng biglaang meeting at kailangan pag-usapan. Kahit sa gitna ng pananghalian ay maaari silang mag-meeting at doon ay mabubuksan at isasarado nila kung ano ba yung paksa na kailangan nilang pagtalakayin. Ayan, yan po ang symposium. Formal po na talakayan ang symposium. Susunod na po riyan ay ang Ayan, susunod na po riyan ay ang lecture forum o panayam. Ang lecture forum, siguro ay pamilyar na rin kayo, no? Kasi maihahalin tulad natin ito sa seminar, sa conferences, ayan, dahil may guro, halimbawa, sa harapan, tapos kayo ay nakikinig, no? At yung ideya na meron ang namumuno o ang tagapagsalita ay naiibahagi sa lahat ng dumadalo. At ito ay isang halimbawa ng formal na talakayan dahil po ang tagapagsalita ay nakapagprepara kung ano ba yung paksa na kanyang bibigyang paliwanag, no, o itatalakay sa madla o sa mga tagapakinig niya. Yan po yung lecture forum. Ayan, may hahalin tulad natin sa seminar o conferences. Susunod naman po na gawing pangkomunikasyon ng Filipino ay ang pagbabahay-bahay. Ayan. Ang akin pong halimbawang larawan ay mga pulis. Huwag po kayong matatakot dahil po ang pagbabahay-bahay ay isang gawain na pagpunta, no, sa iba't ibang lugar at tirahan upang magsiyasat ng mga bagay-bagay na maaari makakuha ng impormasyon. Ano ba yung ginagawa ng mga pulis dyan? Halimbawa, no, kalagitnaan ng tukhang. Yan yung tinatawag na background investigation. Yung background investigation, yung mga pulis po ay pupunta sa mga bahay, titingnan, no, kung may mga tawag dito, under the table o kaya may mga kahina-hinalang gawi yung mga tao doon sa bahay na iyon. Kaya kailangan nilang magbahay-bahay. Check lang naman kung may gumagamit ng droga o may mga paraphernalia doon sa kanilang tahanan. Ayan. Kasi titignan talaga nila yan, no? Sisiyasatin talaga nila yan. Sunod po na halimbawa ng pagbabahay-bahay ay ang CI o Customer Intelligence na kadalasan ay nangyayari. Halimbawa, ikaw po ay maglo-loan, no? Ikaw ay may bibilhin, no? May utangin, ayan. I-check yan ng mga tao na nakapaloob sa kumpanyang hihiraman mo at ikaw ay isi-CI. Yan, yung terminolohiya na ginagamit, no? Isi-CI, no? Para titingnan ba kung karapat-dapat kang pahiramin o ipa-loan, di ba? Ayan, isi-CI ka. Ang ibig sabihin po nun ay customer intelligence. Ayan, sunod naman po ng halimbawa ng pagbabahay-bahay ay ang census. Ayan, lalo yung mga nakakaranas din ito, no? Pag naabutan sa bahay nila, sabihin, census lang po. Ayan, tapos titignan, tatanungin kung ilan kayo sa bahay, may mga maliliit pa na bata. Ayan, sino ba yung head ng family, may nanay, may tatay pa ba? Ayan, yan yung sa census. Kailangan naman nilang magbahay-bahay doon dahil sa statistics, no, kailangan din nilang ipunin yon yung impormasyon na iyon. Bawat bahay po. At ang panghuling halimbawa ko sa pagbabahay-bahay ay ang survey. Halimbawa ay kayo, no, mga estudyante.
Hindi naman ngayon 'no, sa gitna ng pandemya ay kayo ay magbabahay-bahay, ngunit isa lang pong halimbawa. Halimbawa, kayo ay magsu-survey 'no, face to face 'no, hawak niyo yung mga questionnaires ninyo at pupunta kayo sa bahay-bahay ng inyong mga respondante. Ang tawag doon ay gawing pangkomunikasyon din ng Filipino kasi nangyayari talaga yun sa Pilipinas 'no, na may mga nagbabahay-bahay, may nagtatanong-tanong. At maaari niyo rin itong gawin kung wala ng pandemic, kung nagbabay na si COVID sa ating bansa. Ayan. At ang ikalima po ay pulong bayan. Ano ba yung pulong bayan? Ayan, kung nakikita niyo sa aking presentasyon, no? Mga magkakabarangay, magkakasama-sama sila, nagkakaroon sila ng pulong. Ngayon ay hindi pwede yung ganyang magkakadikit, ano? Dapat ay may social distancing o may physical distancing na nagaganap. Ngunit dati, no, ganyan yung aktual na pulong bayan na mayroon tayo sa ating bansa. Ano nga ba yung pulong bayan? Ito ay ang pagpupulong ng mga taong naninirahan sa isang bayan o barangay upang pag-usapan ng mga suliranin, hakbang at maging ang mga inaasahang pagbabago. Kadalasan yung mga nangyaring o mga nagamit na paksa no, sa pulong bayan ngayon ay kung paano mawawala yung COVID sa ating barangay o sa ating bayan, paano mababawasan o paano hindi magpatuloy ang COVID sa ating bayan. Yan yung mga nangyayaring pulong bayan ngayon, no, para mapuksa o hindi talaga na magtuloy-tuloy yung COVID sa bawat bayan. Yan yung kadalasang paksa ngayon. Ngunit dati, no, kung ibibigyan ko pa kayo ng halimbawa, ay nagpupulong bayan sa isang barangay o sa isang bayan, halimbawa nagpatawag si kapitan o si mayor o kailangan na nating linisan o kailangan na natin linisin yung barangay ganito dahil madami ng kalat, magtulong-tulong na lahat ng barangay para malinis at mapabilis ang paglinis ng barangay na yon kasi talagang nakakasulasok na no, o talagang polluted na yung barangay na yon. At dahil sa pulong bayan ay nalalaman ng madla yung mga kailangan o yung mga kailangan solusyonan na problema ng isang bayan o barangay. Yan naman po yung gamit no ng pulong bayan. At ulitin ko, ito ay isang gawing pangkomunikasyon dito sa ating bansang Pilipinas. Ang ika-anim ay ito talagang gamit na gamit no kasi ang daming pwedeng ekspresyon no sa komunikasyong di verbal at isa to sa pinaka nagagamit na gawing pangkomunikasyon ng Filipino. Kung iisipin natin no, komunikasyong di verbal, hindi to ginagamitan ng salita. Pero gamit na gamit po no dahil ito ay karaniwang uri ng komunikasyong Filipino. Madaming uri o pamamaraan ang ginagamit upang maihayag ang mensahe ng hindi ginagamitan ng salita. Kasi yung topic natin, no, komunikasyon. Siyempre, kapag communicate ka, kailangan mo ng salita. Pero hindi. May hindi verbal na komunikasyon po. Kung familiar tayo sa verbal, ay may di verbal po. Ginagamitan ito ng kilos o galaw ng mukha o ng katawan. Ayan, kagaya sa presentasyon, yung mga emojis natin, no? Kahit hindi tayo nakikipag face to face, pwede natin ipakita yung expression natin gamit yung mga emojis. At ang emojis ay di verbal, no, na komunikasyon. Ayan, kasi hindi natin ginagamitan ng salita. Ayon sa aking isa pang tropa, no, si Albert Merabian, 1971, 93% ng mensaheng pinahahatid ng tao sa kanyang kapwa ay di verbal na komunikasyon. Imagine niyo no, 93% di verbal yung pakikipagkomunikasyon natin no, bilang tao. Yung 7% pala ay yun lang yung ginagamitan lang natin ng salita. Pero 93% po ay di verbal, no? Ang pagkomunikasyon natin. Bigyan natin ng malalim na paliwanag itong komunikasyong di verbal. Gamit itong iba't ibang anyo ng di verbal na komunikasyon. Una na po dito ay ang kinesika o ang
Kinesics, ito ay ang pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Hindi man tayo nagsasalita, ngunit sa pamamagitan ng ating kilos ay naipahihiwatig naman natin ang mensaheng gusto nating iparating sa iba. Ang halimbawa ng kinesika o kinesics ay ekspresyon ng mukha o ekspresyong mukha, galaw ng mata, kumpas, tindig, o postura. Ayan, dahil nga ito ay pag-aaral ng kilos o galaw ng katawan, ginagamit natin ito sa komunikasyon. Kahit tayo ay kikindat lang, no? O bigla lang tataas yung kilay natin, bigla tayong iirap, bigla tayong kakaway, kahit yung tindig o postura natin, halimbawa lulugo-lugo tayo, ibig sabihin pinapahiwatig natin na malungkot tayo, no? At mararamdaman o malalaman na rin ng kausap natin yung ating nararamdaman. Dahil dito, nakikipagkomunikasyon na tayo kahit hindi man tayo nagsasalita. Kahit ito man ay ginagamitan lang natin ng tindig o postura. At ito ay nakapaloob sa kinesika o kinesics. Sunod naman na ibang anyo ng di-verbal na komunikasyon ay ang proxemica o proxemics. Ito ay ang pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo. Dito ay tinitignan yung agwat ng nag-uusap sa komunikasyon kasi nga parte pala ito ng di-verbal na komunikasyon o mahalaga pala ito na parte ng komunikasyon, yung agwat o yung espasyo ng nag-uusap o mga nakikipag-usap sa isa't isa. Unang halimbawa ay ang public space o impersonal interaction. Ang tinatawag na public space ay halimbawa yung isang speaker sa seminar, tapos yung kanyang mga tagapakinig, no? Isa pang halimbawa ay yung ikaw bilang customer, tapos yung sales representative. Ayan. Sa komunikasyon nyo, meron kayong public space o yung personal interaction. Kadalasan ito ay may 12 hanggang 25 talampakan, no? At dahil dito, maipapakita yung agwat ninyo sa isa't isa kung sino ka ba o sino yung kausap mo. At ito ay pumapasok sa proxemics. Ang sunod naman ay ang social space. Ito ay interpersonal interaction, no? Ito ay napapaloob sa 4 hanggang 12 talampakan. Halimbawa ay ikaw at ang iyong ina, ako at kayo bilang mga estudyante, no, meron tayong interpersonal interaction. At ang proxemics natin ay social space. Napapaloob tayo sa social space. Ayan. Sunod na po ay ang personal space. Ito yung close-up. Ayan. Kadalasan, ito ay may 1 hanggang 4 na talampakang espasyo o agwat. Dito naman sa personal space, dahil nga halimbawa ay sobrang lapit, no? Kadalasan yan, mga kaibigan niya na o kanino kayong komportable kausap. Ayan. Gumagamit na kayo ng proxemics na personal space. Close-up na po, ano? At ang pinakahuli ay ang intimate space. Ito yung sobrang lapit. Mga 1 talampakan na lang at kung minsan ay may paghawak. Ayan, ito na yung mga sa loved ones nyo. Ito na yung meron kayong proxemics, no? Dahil intimate space na yan, no? Sobrang lapit na sa isa't isa. At sabi nga dito ay kung minsan ay may paghawak na dahil masyado na kayong komportable sa isa't isa, maaari na kayong magkaroon ng sobrang lapit na proxemics o yung tinatawag nga natin na intimate space. Ayan po ang proxemics. Susunod na po ay ang pandama o paghawak. Ito naman yung haptics. Ito ay isa sa pinaka-primitibong anyo ng komunikasyon. Minsan ito ay ipinapahiwatig na ang positibong emosyon. Nangyayari ito sa mga taong malapit sa isa't isa. So yung kung kanina meron tayong intimate space, ito yung pinakalalim na description, no? O malalim na pag-unawa kung ano ba yung intimate space. Ito na yung papasok na
sa ibang anyo ng di-verbal na komunikasyon na tinatawag na haptics. Ayan, kung yung sa aking presentasyon, makikita nyo yung skinship, no? Dulo lang talaga ng daliri. Ayan, ginamitan na rin kasi ito ng pandama o paghawak. May mga halimbawa pa tayo na haplos o yakap. Ayan, di verbal na komunikasyon siya kasi halimbawa, ikaw ay malungkot, no? Tapos bigla ka lang nilapitan ng kaibigan mo, hinaplos na yung balikat mo. Parang nag-uusap na rin kayo nun eh, gamit lang yung pandama nyo o gamit lang yung paghawak. Dahil syempre ikaw, bilang malungkot, parang gagaan yung pakiramdam mo kasi biglang nandyan sa tabi mo yung kaibigan mo. Ayan. At kung sa magulang, kung malungkot ka, bigla kang niyakap, ayan, komunikasyong di verbal din yan at malaking bagay yun, no, sa bawat tao dahil nagagamit sa ating komunikasyon yung mga ganyan, yung haptics, yan, yung paghawak o pandama. Sunod na po na anyo ay ang paralanguage. Ayan, ito naman yung mga di-linguistikong tunog na may kaugnay sa pagsasalita. Halimbawa, bigla ka lang umismid tapos may tunog, no? Ganyan. Ganon. Parang ano siya, paralanguage yung tawag doon kasi hindi ka naman nagsalita, wala ka namang sinabing word, no? O parirala, pero nakipagkomunikasyon ka na. Pag ka, ibig sabihin parang naiinis ka o nagagalit ka. Pwede din naman yung mga pagsutsot o yung buntong hininga, ayan. Pasok siya sa paralanguage. Hindi ka nagsasalita o hindi talagang pasok sa linguistics yung binanggit mo, pero nakakagamit ka ng komunikasyon. Halimbawa, mataas yung tono mo o mababa din yung tono mo, papasok din siya sa paralanguage. Ayan, basta yung mga hindi linguistikong tunog, papasok din yan yung mga ungot, ayan, yung mga ungol-ungol natin, no? Ayan, paralanguage po yung tawag doon. At yung panghuli po ay katahimikan o hindi pag-imik. Ito ay di-verbal na komunikasyon din dahil ito ay nagbibigay ng oras o pagkakataon sa tagapagsalita na makapag-isip at makabuo ng kanyang sasabihin. Ang iba ay ginagamit ito upang makasakit ng ibang tao o pagtanggi. Ayan, kasi sa komunikasyon, di ba, pag bigla kang hindi na lang nagsalita, may ibig sabihin yon. Pero di-verbal yung ginawa mo o hindi ka tumugon sa komunikasyon na mayroon kayo. Yun yung masakit doon, yung nang ghost ka, no, harapan. Ang sakit-sakit naman nun. O kaya, hindi ka na lang mag-iimik kasi tumatanggi ka dun sa nagiging komunikasyon ninyo. Parang pinapawalang bahala mo, pinapawalang pake mo yung komunikasyon na dumadaloy sa inyo. Yun yung di-verbal mong ginawa, no? Pagtahimik na lang o yung hindi pag-imik. Ayan. Ang ikapito po na halimbawa o ikapitong uri ng gawing pangkomunikasyon ng Pilipino, at ito po ang huli, ay ang ekspresyong lokal. Sa ating bansang Pilipinas ay napakayaman natin sa ekspresyong lokal, no? Bawat bayan yata may ekspresyong lokal. Bakit? Ano nga ba ang ekspresyong lokal? Ito ay likas at ordinaryong wika na naiiba sa anyo at gamit sa lohika at iba pang uri ng filosofiya. Ayan, ang mga parirala o pangungusap na ginagamit ng mga tao sa pagpapahayag ng damdamin o pakikipag-usap na ang kahulugan ay hindi literal na kahulugan at hindi maiintindihan ng ibang tao na hindi bihasa sa lengguwahe. Ayan po yung una kong halimbawa ay yung alae, no? Alae sa Batangas. Ayan. Pag kasi nasa Batangas ka talagang lagi may maririnig, no? Alae, ganto ganyan. Ikay suminsay dine, ayan, yung mga dine pa, di ba, yung mga terminong dine, kung hindi ka bihasa sa lengguwahe na mayroon sila, ay hindi mo maiintindihan. Pero ito ay ekspresyong lokal na ng isang lugar. Isa pang halimbawa, no, na karaniwang nagagamit ng mga Pilipino, ekspresyong lokal natin ay yung sasabihin natin, bahala na si Batman. Ayan, ano ba yung ibig sabihin nun? Yun yung manyana habit ng mga Filipino, no? Maaring yon ay naiintindihan lang ng mga Pinoy, pero halimbawa pumunta ka sa ibang bansa, no, sa Amerika, pag nabanggit mo yung si Batman,
alam lang nila Justice League, ayan, 'di ba, 'no? Pero sa atin, ibig sabihin bahala na o bahala na, go with the flow na lang, 'no? Pero sa ibang bansa o sa ibang lugar, hindi na yun maiintindihan. Kasi nga tayo lang yung bihasa doon sa paggamit noon at ito ay isang ekspresyong lokal. Halimbawa pa 'no, yung mga kadalasan mga ekspresyong lokal ng pagalit 'no, yung manigas ka diyan, ayan. Tayo yung gumagamit diyan, eh, kung sa ibang lugar 'yan 'pag sinabi nating manigas ka diyan, talagang literal na parang mai-stroke 'no, o kaya yun yung binibigyan nila ng kahulugan doon. Pero sa atin ang dami-dami. Kahit, kayo 'no, bilang isang individual, may mga ekspresyong lokal kayo na hindi ko alam bilang guro ninyo dahil kayo mismo yung gumagamit nun. Meron pa nga ngayon yung nauuso, outs gege, ayan, ng mga estudyante 'no. Ekspresyong lokal yun kasi sa'tin yun, eh, sa'tin yun nanggaling o kayo mismo yung pinanggalingan ng outs gege na 'yan, 'di ba? Yung mga nag-start ng online class, eh, 'pag may binigay ang guro, eh, 'no, outs gege talaga, ayan. Ekspresyong lokal po iyon at yun ay talagang mayabong 'no, sa ating bansang Pilipinas dahil sa ulitin ko nga 'no, kayo mga kabataan may mas madami kayong alam na ekspresyong lokal ngayon kaysa sa akin. Ayan, lalo kapag mga naiinis na kayo sa mga module ninyo, ayan, sa mga aktibidades ninyo, ang dami niyong nabibigay na ekspresyong lokal na sa inyo lang mismo nanggaling o sa grupo lang ninyo mismo nanggagaling. At diyaan po 'no, makikita kung gaano kaganda ang gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino 'no, hindi lang basta isa at madami tayong nagagamit o madami tayong naiibahagi sa iba na gawing pangkomunikasyon. At para po sa ating aralin ngayon ay doon na po nagtatapos. Muli ay kung may mga katanungan po ay mag-PM na lamang po kay Binibining Baes. At muli po, maraming salamat.